Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang Pobre. Yan, meron naman po tayong tatalakayin. Ito ay napakahalaga po, lalo-lalo na sa mag-partners, ang mag-asawa, yung magjowa, girlfriend or boyfriend. Ito po ay yung nakakasira po ito, yung selos o yung pagdududa sa bawat isa. Walang tiwala. Ika nga. Kaya ito pong selos na ito ay parang anay na sisira sa pundasyon ng inyong pagmamahal. Kaya iwasan po natin ito. So pag-uusapan po natin ito para malaman po ninyo itong nakakaapekto sa ating relasyon, yung pagsiselos. Di ba? Kasi po, yung pagsiselos na yan, isa pa ring lason na marami mga may asawa o yung may mga karelasyon, yung selos, yun po ang pinagmumulan ng paghihiwalayan. Di ba? Paano ninyo i-handle ang selos kapag dumarating sa isang tao? Guys, alam nyo ba, yung selos ay yun yung feeling o fears na natatakot ka baka mawala siya yung mahal mo or baka hindi ka enough sa taong yun. Yun ang pinanggagaling ng selos. Pwede mo itong maramdaman, hindi lang ito sa karelasyon mo. Pwede mo rin itong makaramdam sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, katrabaho mo. Ito ay normal lamang guys sa isang tao, lalo na paminsan-minsan lang nararamdaman natin yung selos. Lahat tayo ay nakakaranas ng selos. Parang itong pandikit o emotion, yung regardless sa dalawang yon, kailangan ninyong malaman kung paano nyo i-deal kapag dumarating sa inyo to yung mga ganitong pakiramdam. So, bibigyan po kayo ng ano to, yung bakit nagsiselos ang tao sa kanilang mga partners. Una, figure out yung what you're really afraid of, di ba? Or isipin ninyo mabuti kung saan nanggagaling yung takot nararamdaman ninyo kapag na-experience nyo ito. Yung pagsiselos guys ay hindi nyo kasalanan. Kasalanan ito ng inyong kabiyak o yung inyong partners kung bakit nararamdaman nyo ito. Pero yung selos ay hindi nagde-describe kung sino yung partner ninyo. Ito ay nagde-describe kung sino kayo. Ang selos, yung feeling na pwedeng magdulot ng anxiety sa iyo. Ito ay negatibong emotion na dumadaloy sa ating buong katawan. At sinasabi nito na ikaw ay hindi enough sa tao ngayon or natatakot ka mawala sa iyo yung tao na yon. So instead na sisihin ninyo yung mga kabiyak ninyo, yung partner ninyo, girlfriend nyo, boyfriend ninyo, bakit hindi nyo ina-analyze sa inyong sarili kung saan nanggagaling ito at ano ang nag-trigger sa iyo para kayo ay magselos? Kasi kung ma-deconstruct mo yung selos o ma-analyze mo kung saan nanggagaling, mas magkakaroon ka ng direksyon kung saan ka papunta. For example, make a list, gumawa ka ng listahan, isulat mo sa isang paper kung ano yung pinagmumulan ng inyong selos. Ano yung nakapag-push yung selos sa'yo. At yun, ma-analyze mo kung ito ba ay nanggaling sa mga nauna mong karelasyon. O kaya sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, kailangan mong malaman. Baka kasi yung may mga sitwasyon ka na sa mga nakaraan mo that cause you to fear the same way.
So, isa pa guys, kausapin mo ang iyong kabiyak, yung partner mo, jowa mo, boyfriend or girlfriend. Isa sa pinakamahirap na gawin sa sarili natin, we admit, is yung nagseselos tayo. Correct if I'm wrong. Tama ako, di ba? Tapos hindi natin na ipinapaalam na nagseselos tayo. Pag tinatanong tayo ng ating partners, di ba? Tapos, nagseselos ka ba? Tapos, defensive ka, sasagot ka. Hindi bakit ako magseselos? It takes a lot of courage bago mo aminin sa kanya ito. Pero napakahalaga ng pag-usapan nyo ito, lalo na kung regular yung nararamdaman mo selos. Because yung selos is a sign that trust is broken in some way. It's not feeling safe anymore. So, kailangan yung partner mo dalhin mo sa isang masinsinan at mapayapang usapan para mapag-usapan ninyo kung ano yung pinagseselosan ninyo. At kung may mga valid reason ka naman sa isang relasyon ninyo kung bakit ka nagseselos, pangalanan mo ito one by one. Diba? At sabihin mo sa kanya without accusation. So, hindi ka nagtututuro. Kaso, ito, ginawa mo ito, ganyan ka, nung nakaraan, ganito yun, lagi kang nalilate, di ba? Lagi mong kinakausap yung mga tao na, yung mga ganyan, di ba? Huwag kang magtututuro dahil ang dating sa kanya is mag-aaway kayo. Magiging defensive siya kasi kapag ginawa mo yan. Kasi hindi siya din na maaring yung aware, yung figure na yun, na dahilan kung bakit ka nagselos. Nang sa ganun, makapag-set up kayo ng rules and behavior na kung saan yung magiging masaya kayo and safe relationship. Isa pa guys, skip the accusation. Diba? Ganito yan. Kung makikipag-usap ka sa partner mo, yung asawa mo sa iyong nararamdaman, yung selos mo, huwag na huwag ituturo or gagamit ng ikaw, di ba? Or you. Kasi magiging defensive siya. For example, ikaw ay nahuli, di ba? Ikaw, kausapin mo siya ng mabuti, to her or him. Palagi, walang ganun. Huwag kang gagamit ng you. It's all about you, not him or her. So, na-catch up nyo ba guys? Yung sinasabi ko. Ibig sabihin, kapag nakikipag-usap kayo ng open conversation sa asawa niyo o yung jowa niyo, boyfriend niyo, girlfriend niyo, huwag kang gagamit ng ikaw. Ang gagamitin mo, ikaw, ako. Parang nakaraan kasi, nag-iintay ako, akala ko magre-reply ka. Akala ko kukol ka ng ganitong oras, di ba? 10 oras na nakalipas, hindi ka pa tumatawag. Bakit na-late ka? Yun, ganon yung attack. Yung nakaraan pa, ginawa mo na yan eh. Tapos pinaghintay mo ko. Tapos umuwi ka ganitong oras, wala ka pa rin sinabi. Hindi ganon ang atake. Ang balik sa'yo niyan, didepensahan yung sarili niya. Didepensahan niya yung sarili niya sa'yo. Hindi naman ibig sabihin niyo yung tama o ikaw ang mali. Ikaw ang tama o siya ang mali. Pero kung gusto mo magkaroon ng productive conversation sa asawa mo, sa partner mo, do it. Ikaw ang gamitin mo na salita. Yung nakaraan, hindi maganda yung pakiramdam ko. Kasi napuyat ako sa kakahintay sa iyo eh. Yung nakaraan, nag-alala ako kasi anong oras na wala ka pa. Yung nakaraan, nag-alala ako kasi wala ka man ng text o tawag sa akin, di ba? Ganun yung atake mo. Di ba? Kasi hindi yung hindi ganun. Kasi ganun, ang mangyayari nun, wala kayong tigil sa pagalingan. Ang mangyari niyan, yung away.
mauwi sa hiwalayan, guys. Diba? So, iwasan ninyo nang gumamit ng accusation words like you. You. Use the word me. Me. Okay? Para magkaroon ng productive conversation. Di ba? At isa pa, guys, rebuild your trust. It's very important sa relasyon na makaramdam kayo na kayo ay safe. Pero paano nyo ito gagawin? So, better to set the ground rules for both of you na kailangan na masaya kayo. Halimbawa, yung pinagsiselosan mo, yung pagre-reply niya ng late sa'yo, o yung pag-call niya na sasabihin niya, tatawag siya around na yung gabi, di ba? Hindi siya nakakatawag na wala man lang pasabi, di ba? Yun ang sasabihin, yun na-arrange ninyo, yun gagawan ninyong yung para hindi kayo mag-away. Kung mahigpit ka sa oras, gusto mo on time, tapos naging busy siya, sabihin mo sa kanya, itong time na ito, hindi ka na-meet, pwede mong i-text mo ko o tawagan mo ko, hindi mo yung babaliwalain mo ko. At kapag nakagawa na kayo yung roles ninyo, kailangan ninyong yung mga words ninyo para hindi kayo maulit yung mga pangyayari. Napaka-important nyo yun, yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Kasi yung mga sinasabi ko sa inyo na gano'n na ay magiging mabuti ang relasyon ninyo. Hindi kayo mag-aaway. Hindi yung tipo na pinag-usapan nyo ngayon, tapos mamaya o bukas o makalawa, hindi na naman masusunod o wala na naman, pare baliwala yung pinag-usapan nyo. Huwag ganun. Dapat open kayo. Yung communication nyo at alam nyo yung gano'n na sa partner ninyo, kung ano ang nangyayari sa loob ninyo, kung ano yung nangyayari sa emotion ninyo. Nang sa ganon, nababawasan yung takot mo at yung partner mo naman ay makapagbigay ng reassurance sa'yo na yung mga bagay na kinakatakutan mo ay hindi na mauulit. Alam nyo guys, yung mga partner ninyo o kayo ay nag-express ng feeling na selos, nakakatulong ito na mag-increase ng reassurance doon sa behavior ng bawat isa. Ito ay napaka-importante guys. Aminin niyo kung nagseselos kayo, di ba? Ito guys, yung isa pa, don't secretly rape, di ba? Yung sinasabi nila na guys, yung don't secretly rape their stuff. Na kapag wala yung mga partner ninyo sa tabi, kunyari, naligo siya sa shower, di ba? It's very tempting na silipin ninyo ang kanilang mga cellphone, di ba? O kaya yung check mo yung kanilang bag, di ba? Ganon. Sa lalaki naman, ganon din. Yung cellphone, tempting yun eh. So, wag nyong gagawin yun. Don't ever do that. Halimbawa, yung nasa shower sa naliligo, sasamantalin mo na wala siya. Yung lumabas siya, sasamantalin mo silipon ng kanyang cellphone o yung kanyang computer, di ba? Yung boyfriend ninyo o girlfriend ninyo. Hindi yun smart idea, guys. Kasi ang tao, kung faithful talaga yan, kahit na anong pagbabantay na gawin ninyo, gagawa ng paraan yan para maging faithful sa inyo. So, baliwala yung pag-read niyo ng mga stop. Kasi, lulusot yan at gagawa yan ng paraan no matter what. Yung pag-check ng kanilang mga cellphone, guys, yung computer nila o yung bag nila, hindi ito makakapagbigay na sa inyo ng kasagutan sa mga gusto ninyong malaman. Instead na magbibigay ito ng anxiety or kaguluhan or confuse sa pag-iisip ninyo. If you feeling na yung feeling nyo na yan nandoon, yung tipong gusto mong malaman talaga, best way you can do is ask your
yung inyong kapartner, yung asawa. Tanungin mo siya, halimbawa, kung nasa mood naman siya, tanungin mo at pwede mo silipin yung kanyang cellphone, di ba? O kaya pwede mong silipin yung computer niya, pwede mong silipin yung bag niya. At kung patuloy niyang medyo iba yung kilos niya, defensive siya, or may mga ring naririnig sa kanya, yung telephone niya, tuloy-tuloy, the two of you, they need conversation. What's going on? Kasi, bakit ganun? Bakit may karapan ka naman magtanong, di ba? Tanungin mo siya. Pero huwag mo nang sisilipin yung mga privacy niya na walang pahintulot. Kasi hindi yun smart idea, na hindi yun makakatulong sa mga kasagutan na gusto mong malaman. To better assure yung partner mo. Di ba? Ito pa guys, yung sinasabi nila na focus on self-cared instead. Yung focus on self-cared instead. Di ba? Kung hindi nyo naman nahuli, kung wala naman kayong proof guys, nag-cheat yung partner ninyo, it's very smart move na unti-unting yung tanggalin kung ano yung nakakapagbigat, avoid yung pag-isip o pag-overthinking sa mga partner ninyo na dudulot sa inyo ng anxiety, yung selos, di ba? Yung takot ay nasa isip lamang. Maaring dalawa kasi yung sinasalamin yan eh. Maaring nangyari sa'yo, maaring ginawa mo o natatakot na gawin ulit sa'yo or natatakot ka na mawala sa'yo yung asawa mo o kapartner mo, girlfriend mo o boyfriend mo, di ba? Kapag hindi nabawasan yung selos na yan guys, ang pakiramdam ng partner mo ay magkakaroon siya ng parang close to phobic. Yung nasasakal. Napakiramdam niya, kinokontrol mo siya. So, mauwi yun ang relasyon ninyo sa away o hiwalayan. Especially kung paulit-ulit mong ginagawa ito, parang activity mo na to, yung mga panic na ano to. So, yung all want to do is magkaroon ka ng self-care. Do exercise, meditation, lumabas ka sa inyong mga kaibigan, di ba? Para maging masaya ang inyong buhay mo o kaya hindi ka maging depende doon sa partner mo. Continue your growing your strength. Kasi kapag ganito, nagbibigay ito sa inyo ng nakakapagbigay ng maraming confidence. So, kapag nararamdaman mo ito, gawin mo ito yung mga bagay na yun. Yung mga mag-exercise ka, yung meditation, lumabas ka sa makisamuha sa mga kaibigan. At nang sa ganun, mabuo yung pagkatao ninyo at maging confident kayo sa sarili mo. Nang sa ganun, kapag darating sa inyo yung selos na yan, as yung maayos ninyo, whenever na mga pop-up na mangyayari sa utak ninyo, na bigla kayong magseselos, na magdududa, once na nidilin nyo na maayos yung takot ninyo. So guys, ang takot ay nasa isip lamang. Huwag ninyong hayaan na masira ng selos yung mga pinaghirapan ninyong relasyon. Bigyan niyo yung chance ang sarili ninyo na lumigaya. Sana itong video na ito guys, lalo sa mag-partners na yan, alam ninyo. Dahil ang pagsaselos po, yan po yung lason na nakakasira sa relasyon na bumibigay para yung anay na sisiraan ng pundasyon ng inyong relasyon. Lalo-lalo na sa mga bagong mag-asawa dyan. Huwag mo natin pairalin ng selos. Kailangan, kapag nagselos ka, na ilugar mo. Huwag po tayo magsaselos na wala sa lugar kasi. Ang iba kasi, ang kinakainis ng isang lalaki, lalo na kapag dinadaktakan siya at hindi naman totoo. Yun ang pinag-aawayan ng
mag-both partners yung pagsiselos. Ako rin po, yung asawa ko sobrang selosa. Kaya minsan na iirita ako, naiinis. Yun ang una rin na pinag-aawayan namin ng selos. Kaya sabi ko sa kanya, tigilan mo yan dahil walang mangyari sa relasyon natin. Isipin mo na lang, maging positibo ka. Nandito ako, nagtatrabaho, hindi nang bababae. Nandito ako para magtrabaho, para kumita, at para sa future natin. Kaya ngayon, sa mga manonood natin dyan, ayan, sana natutunan nyo itong topic na ito. At binahagi ko rin po sa inyo itong topic na ito para alam ninyo at maiwasan itong selos na ito para hindi po kayo magkahiwalayan at yung buhay ninyo ay guminhawa at maging masaya ang inyong pagsasama. Yan, maraming pong salamat sa panonood. At huwag niyo po kalilimutan subscribe sa aking YouTube channel, Pobreng Kapampangan, and click the bell button notification para updated po kayo sa mga video na ina-upload natin. God bless po! Enjoy watching!